Kamusta mga kanegosyo? Muli po kami nagbabalik at syempre ngayon kasama ko yung aking asawa na si Piwi Salazar. Ngayon pong araw na to pag-uusapan natin ang tungkol sa marketing. Paano ba nag-work ang marketing sa isang business? Bakit ba mayroong mga negosyo na kahit gaano kaganda yung produkto, parang hindi gumagana, hindi gumugulong o sa madaling salita, walang nakukuhang magandang resulta. Ano ba ang importance ng marketing sa isang negosyo? Paano ba magiging successful ang isang business kapag hinaluan mo ng isang magandang marketing strategy? At yan nga po ang tatalakayin natin. Siyempre, kasama natin ang aking one and only, siyempre, wife na si Piwi Salazar. Okay? So, explain mo na, paano ba? Bakit ba kailangan ng marketing sa isang business? Yes, welcome back mga kanegosyo. So, lagi ko nga naririnig or lagi nating ini-impart na marketing kasi yung nagpapagalaw sa isang negosyo. So, meron tayong ditong 6 na bullet points na pwede nating pag-usapan na makakapulutan ng aral kung ano ba yung value na na-add ng marketing sa isang negosyo. Yes. So, proceed na tayo. Number 1, marketing kasi creates awareness. Paano? Diba? So, na-experience nyo na ba, for example, may bibilin kayo. Tapos, dumayo pa kayo pagkalayo-layo, tapos on your way back, magugulat kayo, ay, mayroon pala dito. Meron pala doon sa tindahan. Correct, no? diba? Yes. Ay, may tinda pala niyan dito, lumayo pa tayo. It's because hindi aware yung tao Yun, exactly. sa produkto or servisyo na meron ka. So, napaka-importante ng marketing kasi nga, hindi ka bibilhin ng tao kapag hindi ka nila kilala or hindi nila alam na nag-exist ka, in short, yun. Even yung mga products mo, sometimes kahit kilala nila yung business, nakikita nila, oy, may established na business dito, matagal na rin, pero hindi nila alam kung ano-ano ba yung mga nag-exist na product sa loob ng tindahan mo, sa loob ng business mo. So, most probably, ako na-experience ko yung ganyan yung sinasabi mo. Pupunta ka sa isang negosyo na pagkalayo-layo, minsan babiyahe ka, maggagamit ka ng sasakyan, pero kapag balik mo, makikita mo, dito lang pala malapit sa lugar ninyo at alam mo kung saan eksakto yung tindahan na yun na merong ganong klase ng produkto, sometimes mas maganda yung quality at mas mura pa. So, nagkulang doon ng marketing, nagkulang sa product awareness yung mga tao na nandiyan sa community ninyo na malaman nila na nag-exist yung product mo sa loob ng negosyo mo, di ba? No? Yes. So, marketing, number 2. Ang value ng marketing is marketing builds trust. So, natutunan ko to, people will buy from people or brands they trust. So, if irrefutable facts in sales yan, meaning to say, tested na yan at napatunayan na. So, pag yung brand mo nakikita ng tao consistently, ang tendency, mag-research sila, maku-curious sila, ano ba yon. So, pag lagi ka nilang nakikita, parang napafamiliarize sila sa'yo, and then, nagigain mo yung trust nila. So, yung isang negosyo, nabibuild niya yung credibility niya because lagi siyang present. Nakikita siya sa billboard, nakikita siya sa commercial. Yun din yung mga tinatawag nating social proof. So, napaka-palasak or napaka-effective na tool ng social proof dahil from the word itself, proof, pruweba siya na nag-i-exist yung negosyo mo, na mapapagkatiwalaan yung negosyo mo, na effective yung produkto mo. So, nandyan yung, kung mapansin nyo, bigyan ko kayo na example. Sa Orange app, di ba? Correct, nangihingi sila ng reviews. So, ano yung naging experience mo? So, pansinin nyo, bago kayo bumili ng isang produkto, nagbabasa mo na. Ako, ganyan ugali ko eh. Kapag may bibilin akong item sa Shopee, halimbawa, or sa TikTok, kahit gaano kaganda yung picture na nakikita ko na pinopost ng seller, hindi ako nagtitiwala dyan. Doon ako nagbabase sa reviews ng mga tao na nakabili na. Kasi ako po is TikTok affiliate ako. So kapag lagi kong sinasabi sa mga viewers ko, nanonood sa akin na huwag muna kayong bibili. Kahit gaano kaganda itong produkto na pinapakita ko sa inyo, tignan nyo muna yung reviews, yung komento ng mga tao na nakabili na. Kasi alam ko, aware ako, na kapag nabasa nila yan, mas lalong lalalim, bibigat yung tiwala nila doon sa product na pinapakita ko sa kanya. So, mas tataas yung chance na bumili sila kesa i-scroll lang nila. Diba? Correct. So, the most
effective tool to build trust is yung social proof. Yung Yes. mga tao na nakatry na ng produkto, Pruweba. nakakain, pruweba, nakakain na sila sa resto mo, maganda yung experience nila. So, pag shinare nila yon, nandun yung credibility. So, ikaw ngayon, bilang mamimili, nainganyo ka kasi na-build na yung trust. Yes. Okay? So, number 3, sabi naman, marketing drives sales. So, laging, ang mindset natin, yung sales, yun yung end goal. So, nasa dulo siya yung end goal eh. Ang first step mo is laging marketing. So, marketing yung nagda-drive ng tao, nagda-drive ng mga parokyano, ng mga consumers sa isang produkto. So, nandyan yung promotions. So, when we say marketing, drive sales, papasok dyan yung mga promotions, like buy one, take one. So, para nagmo-move yung product. Nandyan din yung promotions, like for example, for students, may mga discount. For this company of the month. So, nakukuha mo yung sales sa pamamagitan ng mga promotions through marketing. Bumabagsak pa rin yan sa product and brand awareness ng isang negosyo kasi kailangan malaman ng tao kung ano ang nangyayari sa business mo. Kailangan malaman ng tao kung ano ba yung ino-offer mo sa business mo. Kailangan malaman ng tao kung ano ba yung value na makukuha nila sa mga produkto na pinupush mo sa consumer. Kailangan ng mga tao na makita nila o malaman nila kung bakit sila bibili sa'yo. Correct. Yes. So, in short, yung sinabi ni Coach Mark, pag, magkakadikit yan eh. Tagni-tagni yan eh. Kumbaga domino effect. Correct. Yan. Hindi naman pwedeng mag-promotion ka, mag-marketing, mag-promotion ka nang hindi aware yung tao. So, wala din manonood sa'yo. Yes. Hindi ka rin makaka-build ng trust kung hindi aware yung mga tao sa'yo kasi wala ka pang sales. So, simultaneous tong ginagawa. Yeah. Okay? So, number 4, marketing keeps you relevant. Yes. So, di ba? And Lalo sa mga talagang kitang-kita mo yun sa mga big brands. Diba? Correct. And at the same time, lalo na yung power, mapag-usapan natin the power of social media, di ba? Ang daming lumalabas na fake news, ang daming lumalabas na kung ano-anong balita, nagva-viral. It's because everybody wants to stay relevant. Okay? Kasi nga, ang nature ng tao, madali tayong makalimot. Yes. Kailangan lagi kang pinag-uusapan kung gusto mong lagi ka on the top of the consumer's mind. Diba? Of the customer's mind. Kung gusto mong lagi kang nakikita, naiisip, naaalala ng mga customers, ng mga tao, ng merkado, kailangan lagi kang relevant. Diba? And in line sa sinabi ni Coach Mark, kaya mapapansin nyo, even the big brands, consistent sila. So, consistency sa marketing, it's not about always being on top, being loud, but it has to be consistent. So, kaya nga maiisip mo, 'di ba, kung hindi mo alam kung ano yung power ng marketing, iisipin mo, bakit kaya itong halimbawa yung mga Jollibee, McDo, nagko-commercial pa sila, di ba? Nike, Adidas, bakit kailangan pa nilang mag-commercial? Bakit kailangan pa nila kumuha ng mga endorsers? Nagbabayad sila napakamahal, milyon-milyon. Why, di ba? Kilalang kilala na yung brand nila. Alam naman ng lahat ng tao na masarap sa Jollibee, alam ng tao na maganda ang quality ng Nike, ng Adidas. Bakit pa nila kinakailangang i-promote, di ba? Bakit pa kinakailangang i-market yung product nila? Bakit pa kinakailangan na until now, until today, nakikita o nasa TV pa rin sila or nasa social media? Why? The question is why. And the answer is, it keeps you relevant. yes. Tapos, may dagdag ko lang din doon, talking about the biggest fast food chains. Kung mapapansin nyo, yung mga sign, hindi lang siya about social media, di ba? Yung mga signages nila. Ang tataas, sa tuktok, ang lalaki, ang liwanag. So, and para mag-correspond doon sa question ko, kasi ako nakikita ko yan, na bakit na kailangan nila maging relevant, of course, pero ang mga tao po kasi napakabilis makalimot. Kapag ikaw mawala ka lang sa spotlight kahit isang linggo, nakalimutan ka na ng tao. Or worse, mayroong mga bagong sibol na negosyo na kakainin ka, na magagaling, alam ang marketing, alam ang gagawin, alam kung paano mag-operate ng business,
tapos nawala ka sa spotlight, automatic kakainin ka ng mga yan. 'Di ba? The new age of marketing. Yes. Lahat kasi available na sa social media. Lahat ng tool na kinakailangan mong malaman, kinakailangan pag-aralan, available na sa social media. Kaya kapag nawala ka sa spotlight, kapag ka naging irrelevant ka na, meron at merong bagong maliit na negosyo na handang lamunin yung negosyo mo. Number 5, marketing is more than just ads. Why? So, marketing hindi lang siya about posters, about boost posts. Overall, ako naniniwala ko dito, marketing is about how you handle feedback, how you talk to customers. Sa negosyo, importante yan. Marketing, kaya nga, naniniwala ako lalo na yung mga customer-facing na negosyo. Kapag nagko-communicate ka sa kliyente mo, sa customers mo, nakangiti ka ba, pleasing personality ka ba, presentable ka ba, malinis ka ba, that's all part of marketing package. It's a holistic attack. Ito para mas maintindihan nyo na mabuti. Kung ikaw meron kang isang negosyo na pinapatakbo through social media or even physical store, may kainan ka, meron kang mga negosyo na physical or even even in social media, pansin mo kung na-experience mo na mag-boost ng video or pictures, post mo na pinopromote mo yung iyong produkto, ang daming views. Sometimes umaabot ng 100,000 views. Tapos may maraming libu-libong likes and shares, pero walang resulta, walang conversion na nangyayari. 'Di ba? Kasi nga, ayun yung sinasabi mo kanina na ang marketing is not just about ads or posters, 'di ba? Posters, hindi. Posts. So, possible na ang dami mong na-generate na views, na likes, tapos may mga inquiries ka, tapos yung team mo naman is hindi nila na-address properly yung concerns, yung inquiries. So, walang conversion. Sa madaling salita, nagsayang ka lang ng pera. Correct. Hindi mo inatake ng tama. Kumbaga, atake ka ng atake, pero hindi mo alam kung ano yung gagawin mo kapag ka tinamaan mo na yung mga possible consumers mo, possible customers mo. Di ba? So, wala nang secondary suntok na nangyayari, di ba? So, kung mapapansin nyo, i-relate ko lang din doon. Kunyari, boost ka ng post, di ba, usong-uso na yung mga generic reply. Hi, thank you for, reaching out. We appreciate you reaching out. Ganyan-ganyan. Pero sabi nga ni Coach Mark, kung walang segundo at walang magandang structure on how you handle customers, on how you do customer service, hindi siya nakaka-convert. Di ba sabi natin kanina, sa number 3 natin, marketing drive sales. So talagang tagni-tagni. It works hand in hand, each bullet. Yes. Yan. So, number 6, and yung last natin, marketing creates advocates, not just buyers. So, anong ibig sabihin nun? Kapag mahusay yung marketing mo, hindi lang customers ang magkakaroon ka. Definitely, we're talking about repeat customers. So, meaning to say yung advocate, yan yung mga fans. Yan yung talagang tumatangkilik na sa produkto mo, nagtitiwala sa'yo. So, maalala nyo kanina, pinag-usapan natin yung social proof. Sila yun. Sila yung nagbibigay puweba na ang produkto mo or ang establishment mo, ang negosyo mo, is mapapagkatiwalaan, legit kang katransact, maganda yung naging experience nila sa'yo. So, itong mga to, hindi lang sila paulit-ulit-ulit bumibili kasi nasisiyahan sila sa produkto mo. Hindi lang din sila paulit-ulit na bumibili. Yun nga, kasi nga, maganda yung experience nila. At the same time, ito yung mga tao na nagpro-promote sa'yo. Pansinin nyo, may mga Facebook group kayo nakikita dyan na looking for recommendation, ganito, ganyan. Yun yung mga advocates, sila yung mga fans na nagtatag doon sa page mo. Kasi, proud sila, hindi sila mapapahiya na pag nirekomenda ka nila, is masasatisfy din yung mga taong bibili sa'yo. Yes. So, yun yung mga advocates na tinatawag natin. And doon din babagsak yung pinag-usapan natin kanina na merong tiwala yung mga customers mo sa'yo. So, once na makuha mo yung tiwala nila, makukuha mo yung heart nila. Kapag nakuha mo yung heart and trust nila, makukuha mo sila mismo na magpo-promote para sa'yo. Correct. And that's free marketing. Correct, yon, free marketing. And for me,
personal na paniniwala ko, this is the best marketing. Yung mga taong nagpro-promote sa'yo for free. Yes, kasi wala kang gagastusin ipopromote ka. So, ang tawag dyan is word of mouth. Kapag ka na-experience nila na maganda yung serbisyo mo, na-experience nila na maganda yung produkto mo, very valuable yung ino-offer mo, diba? Nakatulong talaga sa kanila, sila na mismo yung magpo-promote sa iba kasi proud sila, natuwa sila, natulungan talaga sila ng product mo, nasiyahan sila, na-satisfy sila, kaya kanila sinishare sa mga kakilala nila. Yes. Diba? And ito yung pinaka parang stepping stone mo or this is your best tool to scale your business. Palakihin mo yung negosyo mo without even spending too much. Kasi hindi ka naman nagbabayad dito sa mga advocates mo Yes. By heart, by mind, gusto talaga nila yung produkto mo. Yes, exactly. Okay? So, to wrap it up, Coach Mark, marketing is not just about selling. It's actually about connecting. Yes. Ito yung tulay na nagduduktong sa consumer mo at sa produkto mo. Yes. So, paano mag-iisip ka ngayon ng, sabi nga ni Coach Mark kanina, ano yung ways? Yun yung challenge sa mga negosyante. Paano ka gagawa ng tulay at ano yung mga tulay na gagawin mo para yung produkto mo malalapit mo sa mga consumers? Yes. Kaya galingan mo dahil napakaraming mga negosyante na mga bagong sibol na negosyo ang napakagagaling sa marketing. Kaya mga kanegosyo, kung meron kayong napulot na aral dito sa pinag-usapan natin ngayon, sumalaya kang i-hit yung like and yung subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe ha. At kung nagustuhan mo naman yung pinag-usapan natin ngayon, mag-upload kami. Pipilitin namin makapag-upload ng video at least once a week. Okay, namang ganitong klase ng mga topic. Also, kung meron kayong mga questions like mga gustong topic na pwede nating pag-aralan or pwede nating ma-share, pwede nyo i-comment sa baba. Okay, so hanggang dito na mga kanegosyo. Once again, I am Mark Salazar and my wife, Piwi Salazar! and see you again next time.